today's video, ito pala yung mga ganap namin kinahapunan. Medyo nagutom ako dyan, kaya dyan kumain muna ako. Pagkatapos ko naman kumain dyan, inasikaso ko naman yung lulutuin ko. Dapat kaninang tanghali ko pala niluto to, kaso may gagawin sana ako, kaso hindi natuloy. Kaya dyan ngayon ko na iluluto itong uulamin namin. Pero talagang init ng panahon, kaya dyan inipitan ko muna yung buhok ko. Kahit kakaligo ko lang pala dyan ay sobra talagang init. Mag-aalas 5 na nga dyan, pero tirik na tirik pa rin yung araw. Kahit mag-electric fan ka, sasabay pa yung electric fan na ang init din ng buga ng hangin niya. Kaya dyan hindi na ako nag-electric fan. Minsan lumalabas na lang ako. Syempre minsan yung init din kasi hindi mo maiiwasan dun sa labas. Kaya minsan di ako lumalabas. Pinakuha ko nga muna itong isda sa anak ko nasa rep. Hindi nila i-freezer, kaya dyan ay medyo bumaho. Nilinisan ko muna nga dyan. Pagkalinis ko nga dyan ay pinakita ko paano kaya nila nakikita kapag yung isda ay lalaki at babae. Kasi hindi ko talaga maisip pag ganito daw na isda ay lalaki, pero yung isa ay ayaw ko talaga yung isda na babae. Ewan ko ba bakit ayaw ko yung isda na babae, kasi medyo malansa kasi yung lasa ng isda ng babae. Kaya dyan mas gusto ko to yung isda ng lalaki, mas masarap pa kaysa sa babae. Budburan ko nga muna pala ng asin yung isda. Pagkatapos ko naman budburan ng asin yung isda ay nasikaso ko naman itong gulay. Dyan nga habang naging ako ng gulay, paano ba naman napakarumi talaga nito. Napakarami ko pa talagang maruming damit. Kaya nga umingi ako ng tray. Kaya mamayang konti ayusin ko rin yung pag-aano sa mga damit. Napakarami na talaga. Yung kakalaba mo lang, pero napakarami na talagang marumi. Dyan nga abang nag-aano ako ng gulay dyan, binabawal ko yung anak ko. Paano ba naman umaakyat siya sa puno, baka mahulog siya. Napakataas pa naman ng inaangkitan niya. Kaya dyan sigaw ako ng sigaw, at saka nilolo ko na rin yung pamangkin ko. Paano ba naman pag nakikita ko siya, nilolo ko siya. Kaya dyan ay sinisigawan ko rin siya. Katapos ko naman sinimay itong gulay, inasikasa ko naman itong bawang at saka sibuyas. Hiniwa-hiwa ko na rin pala sila. Pagkatapos ko naman maghiwa ng bawang at sibuyas, inasikaso ko naman itong mga damit para kapag naglaba ako hindi ko naaasikasuin na piliin. Diyan nga ay nagpabili rin ako ng harina dyan at ilalagay ko sa isda. Lalagyan ko pala ng magic sarap itong harina. Hinahanap ko nga pala dyan yung uling na hinahawak ko lang kanina, pero hindi ko alam kung saan ko nailagay. Ang tagal ko palang hinahanap dyan. Pumunta pa ako sa loob namin, hindi ko mahanap-hanap, pero pagkahanap ko nasa harapan ko lang. Yung mapapasabi ka na lang, ngayon tanga, nasa harapan mo lang pala, hindi mo pa makita. Matutuklaw ka na ng ahas, hindi mo pa makita. Diyan nga ay pagkatapos ko nga yung harina sa isda, iluluto ko na, ipiprito ko na. Isinalang ko na nga pala itong kawali at saka ko na nilagyan ng mantika. Kapag nagpiprito pala ako, nilalagyan ko muna ng asin bago ko ilinalagay yung isda para hindi daw magtalsik. Luto ko nga dito sa isda, tinikman ko na muna. Ulo nga muna pala itong inuna kong kinain. Medyo mainit pa nga to, kaya dyan pinapalamig ko muna. Kakahango nga ka muna kasi sa mantika, kaya dyan medyo mainit pa. Pagkatapos ko naman pala magprito dyan ay isasalang ko na rin yung inaadobo ko na sitaw. Dyan nga ay naglagay muna ako ng konting mantika. Paano ba naman konti na lang yung mantika, kaya dyan dinagdagan ko muna. Naglagay na rin ako ng bawang at sibuyas dyan. Isinunod ko naman itong sitaw at saka ko lalagyan ng 2 baso ng tubig. Kasi nga papatuyuin ko nga, mas gusto ko kasi yung medyo malambot na sitaw. Ayaw ko kasi yung medyo matigas pa, kaya dyan ay talagang papatuyuin ko yan na sitaw. Dyan nga ay nakaluto na ako. Ito na nga pala yung sitaw na niluto ko at yung isda na mga mapapayat. Umayat na nga kasi sila kasi medyo paubos na. Dyan pinagpapabak kasi nila kada bumunta yung mga anak ko, humihingi sila. Dyan nga ay nauna nang kumain yung mga anak ko. Nauna na rin kumain yung bunso ko, ay napinagsandok ko na siya. Naglagay lang pala ako ng sabaw dyan. Hindi siya hihingi ng gulay. Ewan ko ba naman sa mga bata na ito, napaka-artis sa gulay. At siya ko na rin siya binigyan ng isda. Hindi ko kasi siya masyadong binibigyan ng isda, baka masuksok lang siya. Hindi pa kasi siya masyadong marunong mag-alis ng tinik.